Maligayang pagdating sa aming channel. Napakaraming buod ng mga kawili-wiling pelikula. Panatilihin itong updated. Pindutin ang subscribe at i-on ang mga notification. Upang suportahan kami, maaari mong i-like at ibahagi ang aming mga video. Masiyahan sa panonood. Sa pambungad na eksena ng pelikula, bumisita si Albus Dumbledore sa isang restaurant sa London. Bati sa kanya ni Gellert Grindelwald. Ang blood contract na nabuo nila para maiwasan ang conflict sa pagitan nila ay hawak ni Dumbledore. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa kung paano sila minsan ay nagmamahalan. Ngunit dahil sa pagkamuhi ni Grindelwald kay Muggles, magkaaway na sila ngayon. Si Dumbledore ay sinabihan ni Grindelwald na walang magagawa pang pigilan siya sa pagsira sa mundo ng Muggle. Mayroon man o wala ang kanyang tulong. Pagkaalis, sinunog ni Grindelwald ang lugar. Isang nilalang na kilala bilang Qilin ang natuklasan ni Newt Scamander sa China. Si Qilin, ang sanggol na ipinanganak ng ina, ay inaalagaan ni Newt hanggang sa siya ay matuklasan ni Credence Barebone, Van der Rozier, at dalawa pang tagasunod ni Grindelwald. Inilapat nila ang killing curse sa ina, na naging dahilan upang tumakas si Newt kasama ang bata. Naabutan siya ng mga buddies, na naging dahilan upang siya ay walang magawa at ninakaw ang sanggol na si Qilin. Nang bumalik si Newt sa naghihingalong ina, laking gulat niya nang makitang ligtas ang isa pang Qilin at may kambalang ina. Habang ang isa sa kanyang mga halimaw ay lumabas mula sa kanyang bag upang lumipad sa kanila sa kaligtasan, dinala niya ang pangalawang sanggol sa kanya. Natanggap ni Grindelwald ang Qilin mula sa Credence. Kasunod ng pag-alis ng mga tagasunod, kinandong ni Grindelwald ang sanggol bago nilalasa ang lalamunan nito at pinagmasdan ang mga pangitain sa hinaharap sa dugo nito. Nakita ito ni Queenie Goldstein, na nabigla. Nang maglaon, nang nilapitan niya si Credence para makipag-usap sa kanya, napansin niya ang mga salitang "patawarin mo ako" na nakasulat sa fork sa salamin. Nang makipagkita si Newt kay Dumbledore, inanyayahan niya ang kanyang kapatid na si Theseus. Sa isang bar, tinakbuhan nila ang kanyang nakatatandang kapatid na si Aberforth. Ipinakita ni Albus ang tipa ng dugo sa grupo, na nagpapakita kung paano ito gumagana laban sa kanya ng pisikal dahil nakita nito ang kanyang layunin na sirain ang kasunduan upang labanan si Grindelwald. Nagpasya silang gumawa ng diskarte para pigilan siya. Ang panaderya ni Jacob Kowalski sa New York ay nahirapan mula nang mawala si Queenie sa panig ni Grindelwald. Kahit na nakikita niya itong bumabalik sa kanya, siya ay nasa isang kakilakilabot na estado ng depresyon. Si Eulalie Hicks, isang profesor sa American Magic Academy na Ilvermorny, ay diumano'y hinaharas sa labas ng tatlong lalaki. Paglabas upang harapin sila, natuklasan ni Jacob na nakikipagtulungan si Lally sa kanila upang maakit ang kanyang atensyon. Hinikayat ni Lally si Jacob na samahan siya habang gumagamit siya ng porky para iteleport sila palayo. Sa kabila ng katotohanan ayaw niyang sumali sa anumang aktibidad na naugnay sa mahika. Para makipagkita kina Newt, Theseus, Yusuf Kama, at katulong ni Newt na si Bunty Brodach, sumakay ng tren sina Jacob at Lally. Pinag-uusapan nila ang isang diskarte upang linlangin si Grindelwald, na ngayon ay may kapangyarihang hulaan ang hinaharap, upang talunin siya. Nakatanggap si Jacob ng wand mula kay Newt na ibinigay sa kanya ni Dumbledore para malinlang niya si Grindelwald. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtataksil kay Dumbledore, umalis si Yusuf upang sumama sa mga tagasunod ni Grindelwald. Nagtagumpay siya sa paggawa nito ng kumbinsihin ni Grindelwald si Queenie, na may kakayahang basahin ang isip ni Yusuf na nagsasabi siya ng totoo. Upang matulungan si Yusuf na makayanan ang pagkawalan ng kanyang kapatid sa ama na si Leta, binubura rin ni Grindelwald ang kanyang mga alaala sa kanya. Ang natitirang bahagi ng grupo ay bumibiyahe sa Berlin, Germany para sa isang political rally dahil may dalawang kalaban para sa posisyon ng Supreme Mugwump ngayon, Brazilian Minister Vicentia Santos at Chinese Minister of Magic Liu Tao. Si Grindelwald ay naroroon din na may layuning makapasok sa kompetisyon. Para maging karapat-dapat si Grindelwald para sa karera, pinawalang sala siya ni German Minister Anton Vogel sa kanyang mga kasalanan. Sinimulan ni Theseus na sundan ang mga acolyte ni Grindelwald ngunit nawalan ng malay at dinala sa kustodya. Binalaan siya ni Lally na sila ay mas marami at hindi magkakaroon ng pagkakataon bago sila ituloy ni Newt. Habang tahimik na kumakain ng hapunan, halatang pilit ang relasyon nina Albus at Aberforth. Si Professor McGonagall ay binisita sila at sinabi kay Albus kung ano ang nangyari sa Berlin. Napansin din ni Aberforth ang isang pahayag na nagsasabing, "Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mag-isa," na isinulat sa salamin. Si Bunty ay gagawa ng mga duplicate ng briefcase ni Newt para sa bawat tao sa grupo. Samantala, tumanggi ang mga tropa ni Grindelwald na ibunyag kung saan gaganapin si Theseus, sa kabila ng pagsisikap ni Newt, Jacob, at Lally. Tinanggap sila ni Dumbledore at ipinaalam kay Newt ang lokasyon ng pagkabihag ni Theseus. Matapos makatanggap ng mga utos mula kay Grindelwald na patayin si Dumbledore, hinarap siya ni Credence sa mga kalye ng London at nagsisikap na gamitin ang kanyang mga talento sa kanya.
Si Albus ay inutusan na sumangguni sa kanyang ibinigay na pangalan, Aurelius. Ang kredensya ay nakuha ni Dumbledore pagkatapos ng isang pakikibaka, pagkatapos ay inilagay sa isang uri ng Merodian. Matapos siyang mawalan ng malay, ipinaalam ni Albus kay Credence na habang siya ay isang Dumbledore, hindi siya ang kapatid na si Albus na pinangunahan ni Grindelwald na mag-isip. Bukod pa rito, alam niya na sina Credence at Aberforth ay nakikipag-usap sa pamagitan ng salamin. Si Credence ay nakatanggap ng paghingi ng tawad mula kay Albus para sa pagdurusa na kanyang dinanas. At matapos siyang ibalik sa realidad, siya ay tinulungang tumayong muli. Naglakbay si Newt sa bilangguan kung saan kailangan niyang itago ang kanyang wand. Si Teddy, ang Niffler, at si Pickett, ang Boutracle, sa isang locker. Habang iniiwasan ang mas malaking hayop sa ilalim ng piitan na pumipili ng mga random na preso na lalamunin at iniiwan ang mga natira para sa mas maliliit na halimaw na scorpion, si Newt ay gumagamit ng parol at dapat gumawa ng mga partikular na galaw upang maiwasan ang pag-atake ng maliliit na nilalang na alakdan. Kapag namatay ang kanilang lampara, malapit nang lumampas si Newt sa napakalaking alakdan upang palayain si Theseus. Bago umano kainin ang jail warden, nakatakas sina Pickett at Teddy, at sinundan sila ni Newt at Theseus. Upang maiwasan ni Grindelwald at ng kanyang mga alipores na patayin si Santos sa pamagitan ng pagdudulas ng kanyang lason na alak, pumunta sina Jacob at Lally sa isang pagtitipon kung saan sila naroroon. Nagtagumpay si Lally sa pagbasag ng salamin, ngunit matapos makita si Queenie at lumaki ang galit, nilapitan ni Jacob si Grindelwald gamit ang kanyang wand. Nagsimula si Lally ng bagyo sa loob at tumakas kasama si Jacob dahil sa takot sa paghihiganti. Sa Hogwarts, ang lahat ay muling pinagsama kina Newt at Theseus. Bumalik sila sa bar ng Aberforth gamit ang isang portrait na ginawa ni Dumbledore para sa kanyang sarili. Naulinigan ni Newt ang mga kapatid na tinatalakay kung paanong si Credence ay talagang anak ni Aberforth, na ipinaglihi sa isang babaeng nakilala niya sa Godric's Hollow. Hating gabi, binanggit ni Albus ang kanyang kapatid na si Ariana, isang obscurial na katulad na nabuhay sa average na edad para sa mga batang may ganoong kondisyon. Nang kausapin siya ni Newt, idinagdag ni Albus na nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo dahil tumutol si Aberforth sa relasyon ni Albus kay Grindelwald. Habang hinihila ng tatlo ang kanilang mga wand, napatay si Ariana habang bumababa sa hagdan sa pamagitan ng isang ligaw na putok. Simula noon, dinala ni Albus at Aberforth ang kahiyang ito sa kanila. Mamaya, habang papalapit ang oras ng halalan at ang kilin ay gagamitin para piliin ang pinuno ng mahiwagang mundo, ang grupo ay patungo sa buhutan. Ang kilin na pinatay niya ay nabighani ni Grindelwald, na ginamit ito sa kanyang kalamangan. Lumipat ang grupo sa harapan ng yumuko si Grindelwald sa nakukulam na si Kilin matapos masupil ang kanyang mga alipores. Tinipon niya ang kanyang mga tagasunod at nagsisikap na hikayatin silang labanan ang mga mugli sa pamagitan ng pagturo sa tangkang pagpatay kay Jacob. Nang dumating si Bunty na may bitbit na portfolyo ang tunay na kilin, yumuko ito kay Albus bago magpatuloy. Ngunit iginiit ni Albus na dapat may ibang karapat-dapat. Naging kinikilalang bagong pinuno si Santos nang yumuko ang kilin sa kanya. Si Albus at Aberforth ay gumuhit ng kanilang mga wand at pinalihis ang pagtatangka ni Grindelwald na ihagis ang killing curse on Credence para sa patuloy na pagkabigo sa kanya. Kaya tinapos ang Blood Pact. Sina Albus at Gellert ay sumabak sa isang maikling tunggalian bago tumakas ang baliw na wizard. Napansin ni Aberforth ang paghina ng Credence nang magsimulang sirain siya ng obscurial curse habang ang mga tao ay nagagalak sa tagumpay ni Santos. Sa wakas, nag-alok siyang iuwi ang kanyang anak, at tinanggap ni Credence ang alok. Pagkaalis ng gang, si Queenie at ang kanyang mga kasama ay naglakbay pabalik sa New York, kung saan pinakasalan niya si Jacob sa panaderya. Si Tina, na naging abala mula ng mahirang na head oro ng Makusa, ay malugod na tinatanggap si Newt habang inihahanda niya ang kanyang best man speech. Nakipag-usap si Newt kay Dumbledore saglit bago bumalik sa loob ng bahay. Nakatayo siya sa labas at pinagmamasdan ang seremonya bago umalis para umuwi mag-isa.